Makakausap din po natin sa linyang telepono si Ginong Ghazali Jafar, Vice Chair for Political Affairs ng MILF. Magandang hapon po. Magandang hapon po naman, di Manikat. Apo, dito po sa nangyaring pagdinig, nagpadala po ng sulat ang liderato po ng MILF. Narinig niyo po yung reaksyon at parang nais po ng mga senador na talagang dumalo po ang liderato ng MILF sa mga pagdinig. Ano po ang masasabi niyo rito? May napag-usapan na ho ba so far ngayong maghapon? Malinaw naman po ang posisyon namin. Hindi lamang doon sa sulat, kundi sa iba pang mga public pronouncements, either through me or through our chairman, Brother Haj Morad, na iniintay namin ang pagsumite ng Special Investigating Team, dino ng Central Committee, headed by a Central Committee member at deputy ng team na yun ay Central Committee member. At pag natanggap namin ang report na ito, pag-uusapan namin sa Central Committee ang result at we will formulate or adopt policies ng Central Committee based on the result of that investigation. At yan ang dahilan, pangunahing dahilan kung bakit hindi kami maka-attend, makadalo doon sa Senate hearing, sapagkat ang halos lahat, if not all, ng sagot namin sa mga possible questions ay naayon dapat base doon sa, must be based doon sa result ng investigations na yan. Opo, yung investigasyon po na ginagawa ng MILF ay nagsimula na po at meron ho ba kayong deadline dito na sinusunod? Opo, nagsimula na po at wala naman po kaming deadline sinusunod, pero as soon as possible. Minamadali po namin ito sapagkat gusto po namin matanggap kaagad. Kung pwede, bukas. Pero alam namin na maaaring hindi bukas magkapag-report yung investigating team. Oho. Paano ba yung nagiging proseso nyo ng investigasyon? Kung meron ho bang team, parang yung katulad dito sa PNP na Board of Inquiry, paano po nagiging sistema ninyo dyan? Unang-una, ito ay 7-man team. Apo. At ang investigation ay comprehensive. At pupunta sila sa ground, doon sa Tucanalipa o Mama sa Pano. At surrounding that area. At yung mga ibang details, sila na ang bahala gumawa ng details ng investigation. Ang mahalaga sa Central Committee, mayroon result ito sa lalong madaling panahon at very credible sa amin yung result. Opo. Yung mga fighters na nakabakbakan nitong mga membro ng SAF, madali ba itong ma-identify kung sakasakali kung sino yung mga nag-participate doon? At actually mayroon pa mga pinopost sa internet ngayon na mga video nila. So madali naman sa tingin yung makikilala itong mga to? Isa yan sa subject ng investigation. Opo. Dito sa mga nakuhang armas ng mga pulis, ano na po ang update kaugnay nito? Meron na ba kayong bilang o inventaryo? Isa rin yan sa subject ng investigation. Kaya importante, matanggap namin ang result ng investigation. Oho. So ang klaro ho ay hindi kayo attend ng anumang hearing hanggat wala kayong kumbaga final report sa sinagawa ninyong investigasyon. Opo, yun po ang totoo. Ano po ang reaksyon nyo dun sa parang impresyon na parang mahirap yata na maipasa talaga itong BBL at yung reaksyon na rin ng ilang mga mambabatas tungkol sa BBL? Ano po ang pananaw nyo rito? Alam po natin lahat, lalo na po yung mga lawmakers natin in the lower house at in the Senate, na itong BBL napakalaga. Kumbaga sa tao na lumalakad patungo doon sa isang destination. In this case, the destination is kapayapaan. Pag po
yung isang paa nito ng tao, yan po yung BBL. At pag tinigil po yan, ibig sabihin, maantala po yung pagdating o pag-abot o yung paglakad ng taong may paa. Which mean na itong BBL napakalaga sapagkat ito ay batas ng Bangsamoro government na itatatag ayon sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro nilagdaan ng gobyerno ng Pilipinas sa Timay bilang negotiated political solution to the conflict in Mindanao. And so, when there is no BBL, there is no Bangsamoro government. When there is no Bangsamoro government, there is no political solution to a political problem in Mindanao. Opo. Dito sa pangyayaring ito, no, ano rin yung po pwedeng i-expect ng taong bayan na ng lahat ng mga Pilipino dito sa gagawin ng MILF? Ngayon ho ba, kumusta ho yung mga, kumbaga yung mga fighters po ng MILF, yung mga sundalo po ninyo dyan, sila ho ba'y nananatiling naka-alerto o paano po ang sitwasyon sa ngayon sa loob ng mga kampo? Normal po ang kanilang position sapagkat very strict ang instructional leadership sa lahat ng MILF na they must adhere at all times to the provisions of the agreements, lahat ng agreement, including yung provisions ng mechanisms ng peace process. At doon sa unang tanong ninyo, kung engaged ng Filipino people sa sincerity ng MILF sa peace process sa pag-uusap nito, ay ang action o gagawin ng MILF related sa Mama Sapano, maaaring hindi po tama yon. Sapagkat kung pag-uusapan ng sincerity ng MILF, una, tumagal ang MILF sa pagkipag-usap sa gobyerno ng Pilipinas sa loob ng 18 years. At sa loob ng 18 years na yan, naniniwala kami ang leadership ng MILF na nasabi na lahat ng MILF sa gobyerno ng Pilipinas ang dapat nasabihin nito, dapat may paalam nito sa gobyerno kung ano yung gusto ng Bangsamoro people, halimbawa, na solution sa problema. At kung ano yung hindi gusto ng Bangsamoro people, at kung ano yung mga apprehensions ng Bangsamoro people, kung ano yung mga apprehensions ng Moro Islamic Liberation Front. That's number one. Number two, in the past many years, very strictly, rather religiously, sincerely, seriously, ginampanan ng MILF ang lahat ng kanyang responsibilidad na ayon sa lahat ng provisions ng mga agreement nilagdaan ito with the government of the Republic of the Philippines, including provisions of mechanisms, agreement, ceasefire agreement, yung agreement sa pagbuo ng ceasefire committee ng MILF at ceasefire committee ng GPH, yung agreement sa pagbuo ng International Monitoring Team, yung agreement on AJAC, Ad Hoc Joint Action Group. And as a result of this sincerity by the MILF and dedication by the MILF in the implementation of yung provisions ng mga agreement na ito, in the past, maraming mga kidnap victims na palaya na release dahil sa pagtulungan ng MILF sa pwersa ng gobyerno ng Pilipinas according to the AJAC, Ad Hoc Joint Action Group. At one time, in Central Mindanao, nagkaroon ng malaking operations ang 6th Infantry Division laban din sa isa o dalawang terrorist na noon ang information na yan nasa Central Mindanao. And so, in the process of that military operations, kailangan nilang i-clear ang
Camp Omar ng MILF. At pinag-uusapan namin ito at MILF ay pumayag na pumasok doon ang sundalo ng 6ID sa Camp Omar upang tingnan kung nandun ang terrorist na tinutukoy. Number 3, hindi kailan man namin nilabag ang alimang provision sa mga agreement nito. At yung tinatawag na cuddling ng mga terrorist nito, violation yan sa isa sa provision ng AJAG. At iba pang mga provision ng AJAG ay sinusunod ng MILF. So ang sinasabi ho ninyo ay yung sa aligasyon na parang tumulong ang MILF sa pagkakanlong kay Lamarwan, tinatanggi nyo ho ito. At ang tanong ho ay bakit kung nasa malapit lang sa area ng 105th Base Command itong si Marwan, bakit hindi kinuha ito ng mga taga 105th? Sapagkat wala kaming police authority. Pag ginawa namin yan, the government will complain against us. And I think it is a violation doon sa provisions ng mga agreement nito sapagkat wala nga kaming authority sa bagay nito. Kung may authority kami, police authority, maraming bagay gusto kaming gawin. Halimbawa, alamak na ang mga drugs at ibang criminalities sa Maguindanao. At hindi namin gusto itong ganito mga nangyayari. Pero wala kami magawa sapagkat wala nga kaming authority. Pero ang tanging ginagawa namin maghintay lang kami. Pero sa panahon na nandiyan ay Bangsamoro government at meron kaming police authority, so we can perform that authority of functions. Pero ang alam ho ba talaga ng liderato ng MILF, kasi ang sinasabi nyo wala kayong police authority, pero alam ho ba ng liderato ng MILF na naandun lang malapit sa 105th Base Command si Marwan, pero wala kayong police authority na gawin ito? Hindi namin alam. Maaari ang gano'n at takalan yan. Sapagkat tayo nun sa lumalabas sa hearing, ilang taon alam na. Maybe last year, alam nila nandyan. Pero kami hindi namin alam. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon at makikibalita ulit kami sa inyo, si Gadzali Jaafar, Political Affairs Chief ng MILF. Maraming pong salamat.